Umarangkada na ang panibagong joint military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika na gagawin sa ilang lugar malapit sa West Philippine Sea. Please subscribe for more stories. Nakakagulat. President BBM. Ginulat si Chinese President Xi Jinping. Bigla ang pag-uutos ng Pangulo na magkasanang matinding pagsasanay kasama ng Amerikano. Kinagulat, utos ng Pangulo. Malaking katanungan ngayon. Tinutupad na nga ba ng Pangulo sumpang binitawan sa Amerikano? Ngayong bigla ang iniutos, pauwiin mga incheck. Utos ng Marcos. Marami ang nagulat sa bigla ang pagkakasa. Joint military exercise kasama ang Pilipinas. Kung saan nangunguna, Japan, South Korea at Estados Unidos sa karagatan ng Pilipinas. Ayon sa nakalap nating impormasyon, nagsimulang pumutok ang usaping pagsasanay na tinawag nila bilang kamandag Pangulong BBM. Military exercise gagawin mismo sa karagatan ng Pilipinas. Ito ay upang paghandaan posibleng repositioning ng US military assets sa karagatan ng Pilipinas sakaling magliyap tensyong iniiwasan sa karagatan ng Pilipinas. Umarangkada na ang panibagong joint military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika na gagawin sa ilang lugar malapit sa West Philippine Sea. Sa isang pulong, tinalakay naman ng Amerika at Pilipinas ang posibleng pre-positioning ng US military assets sa Pilipinas sakaling lumala ang sitwasyon sa South China Sea. Unti-unti namang pinapauwi ng Pangulo. Walang hawak na papeles. I-check sa ating teritoryo na silang nagtatrabaho bilang kasapi ng Pogo na siyang pilit ipinapasara ng Pangulo sa gobyerno dahil sa biglang pagdami. In-check sa ating teritoryo. Ang effect or consequence naman doon ay hindi sila pwedeng bumalik dito sa ating bansa hanggat hindi malilift ang pangalan nila doon sa watchlist or blacklist. Ngayon, ang gagawin na lang ng Bureau of Immigration, ika-cancel na lang ang visa ng mga Chinese nationals. Dahil kung tayo, ang gobyerno mismo ang magde-deport itong mga Chinese nationals, mahal masyado. Nagsimulang rumoposisyon ng Amerika matapos questionin ni Robin Padilla na hindi aaksyon Pangulo ng Amerika sakaling lumiyab agawa ng teritoryo sa People's Republic of China. Na tila nagkamali siya matapos kumasa Japan, South Korea at Estados Unidos kasama ang Pilipinas. Ang ating pong mga kababayan, karamihan ang kanilang paniwala na kapag nangyari ang kaguluhan doon at tayo po ay madamay, tayo po ay ipagtatanggol ng Amerikano. Gaano po ba katotoo ito? Yun po ang sinasabi ko. Dahil ang alam po ng ating mga kababayan, dahil nakikita po nila dito yung mga dayuhang sandatahan, ang iniisip po nila secured na tayo dahil nandito na sila. Pero doon po sa ating Mutual Defense Treaty, ang nakalagay po doon malinaw. Nadadaan muna tayo sa Kongreso ng Amerika pag tayo inatake. Yes, yung sprat list na yan. Naalala ko ho, dahil nung elementary ako, napag-uusapan, narinig ko sa tatay ko, ini-explain niya sa mga kuya ko about the sprat list. Pero parang naalala ko, hindi naman tayo halos gerahin na ng China. Hindi rin naman naghamon ang tatay mo ng gera noon sa China. Bagamat, kilala rin tayo parang superpower nung panahon na tatay ninyo. Kompleto pa ho mga gamit na ho natin noon. May mga fighter jet tayo, may mga tangke, kompleto sundalos natin. Pero hindi ho tayo ganon in the brink of makikipagdigma. At hindi rin ganun kagarapal ang China kung kamkamin yung mga isla natin. Ano ang ginawa ng inyong ama? What did he do kung inyong matatandaan, well, sir? Unang-una, nag-solidify tayo ng claim doon sa mga isla na yon.
Kung tayong unang nagtayo ng facilities doon sa mga isla na yon. Yun sa may Spratly. Oo, sa may Yung Spratly. malapit sa Kalayaan tayo ngayon. muna, Scarborough, tayo unang naglagay ng ano dyan, para yung claim natin, tapos ginawang bayan ng Palawan yan eh. Oo. Yung Kalayaan Island. Kalayaan Island, ginawang bayan ng Palawan yan, para maliwanag sa buong mundo na inaangkin natin yan, atin yan, kiniklaim natin yan. Kaya naman, mula noon, kaya yung pangalawa, yung baseline, tinatawag. Yung baseline, yung teritoryo ng Pilipinas sa dagat, hindi sa lupa. Yun ang definition ng baseline, kung ano yung mga teritoryo natin na sa dagat. Kaya yun ang pinaglaban niya, yung tinatawag na archipelagic nation. Walang konsepto noon sa UN ng archipelagic nation. Dahil ang sinasabi sa charter, ay sa UNCLOS, yung United Nations Charter Law of the Seas, ay sinasabi, pagka yung isla ay malayo na sa ano ng isla, sa isang isla, ay pwedeng yung gitna ay wala na sa Pilipinas yun. Kanang gobyerno natin, sabi ng Pilipinas, sabi hindi tama yan. Dahil ibig sabihin, archipelagic kami. So yung nagigitna na dagat sa mga isla namin, hindi na amin yun. Ay hindi tama yun. Kaya pinaglaban, ang nag-argue para sa atin nun, si Attorney Mendoza, Titong Mendoza, who was Estelito Mendoza. Estelito Mendoza, who was the soldier at the time. At saka si Catherine Tolentino. Yung naging vice president. Naging vice president na napakagaling na constitutionalist. Kaya sila ang nagdebate, sila nag-argue sa UN, binigay naman sa atin yung concept of archipelagic nation. Kung susundan yun, ay hindi nawala sa atin ang mga teritoryong yon. Ngayon lang tayo nawalan ng teritoryo. It's the only time that we lost our territory. Sa tingin ho niyo nangyari, sir? Bakit ganun? Dahil tapos tinuturo kay Duterte, medyo nagagalit po ang administrasyon Duterte na mayroon naupo ang Cory after ni Marcos, yung Ramos, pagkatapos Erap, Gloria, Benigno, si Noynoy Aquino. Bakit para sinasabi ni Presidente, tinuturo nyo sa akin ngayon? Ilang administrasyon ito nagdaan, di ba? Hindi lamang yun. Ang nangyari talaga dyan, nagmamatigas na lahat dahil tayo naman, inabla natin ang China. Dinala natin sa ICC. Hindi natin, imbis na tayo makipag-usap, imbis na tayo makipag-usap sa kanila, sinabi natin, dadali namin, inabla natin, dinala natin sa International Court of... Nagalit. Nag-harden ang position. Kasi nagmatigas tayo, nagmatigas din sila. Kaya tayo napunta sa ganito dahil medyo... we have painted ourselves into a corner. Ayun. Kaya kung tutusin natin, kung pagmamasdan... So parang tayo naghamon sa kanila. Alam ko, panahon ito ni Pinoy, nangyari. Hinabla natin hinabla natin. Hinabla natin So kung kayo tatanungin, sir, kung kayo nakaupo noon, hindi nyo, anong gagawin ninyo? Kausapin mo yung China. Sabi mo, bakit ganyan? Hindi pwedeng ganyan. Magandang usapan natin, magandang pagsasama natin. Meron akong ikukwento na kinento sa akin ni Attorney Estelito Mendoza na sinabi niya nung pumunta ang father ko pumunta sa China para pirmahan yung diplomatic relations with the People's Republic of China in 1975. Pagkatapos daw nung pirmahan, meron nag-uusap-usap sila, di tapos na nasa isa lang holding room. Ang kasama raw, ang nandun ay si Deng Xiaoping, yung father ko, si